Bukod sa pagkakaroon ng bungang araw, isa pa sa mga karaniwang nararanasan ng mga bata ngayong tag-init ay ang balingoy-ngoy o pagdurugo ng ilong. Paano nga ba ito malulunasan at ano ang dapat gawin pag kayo'y nag-nosebleed? Yan ang tinutukan ni Rida Reyes. Gaano man katirik ang araw, sinasamantala ng mga bata para makapaglaro habang bakasyon. Pero ang 8 taong gulang na si Miko, simpleng pogs lang nilalaro kasama ang mga kaibigan. Sa lilim pa at hindi sa gitna ng sikat ng araw. Simula raw kasi nang mag-umpisa ang summer, halos araw-araw nakakaranas ng balingoy-ngoy o nosebleeding si Miko. Tuloy na lang. Tapos, tumatakbo ako dito. sa sobrang dalas nga raw niyang mag-nosebleed, minsan hindi niya na kagad napapansin. Tinatawag namin yung mama niya. Tapos? Tapos pag dumating niya yung mama niya, dinadala siya. Kaya ang kanyang ina, abot-abot ang nerbiyos kahit pa raw madalas na niya nakikita ang anak na tumutulo ang dugo sa ilong. Pagka naglalaro siya sa labas, umuwi na lang yun. Nagsusumbong sa akin, dumudugo na yung ilong niya. Kaya ang ginagawa namin, mister ko kasi natatakot ako eh. Ayon sa doktor, nangyayari ang nosebleed kapag napipinsala ang maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng ating ilong. Ito raw ang membrane lining sa ilong na maaaring magasgas dahil sa tuyong panahon dulot ng sobrang init. Sa mga bata, kadalasang dahilan ng nosebleed ang hyperthermia o sobrang init ng temperatura ng katawan. Manipis lang din kasi very thin lang din yung lining sa ilong, kaya yung blood vessel, prone talaga siya kahit konti, mag-bleed talaga. Bagamat di naman daw ito maituturing na mapanganib, di pa rin daw dapat ipagwalang bahala lalo't kung napapadalas. Maari daw kasi itong sintomas ng iba pang sakit tulad ng alta presyon o bleeding disorder. Mahalaga raw agad na malaman ang tamang lunas sa balingoy-ngoy. Ang mga dapat daw gawin, pisilin ng malambot na bahagi ng ilong gamit ang hinlalaki at hintuturo. Iyuko ang ilong at huwag daw ang nakagawian ng pagtingala kapag may nosebleed. Pwede kasing yung dumudugo siya sa harap, safe lang yun yung ganon. Pwede din kasi dumudugo siya sa likod. Kaya kahit anong pressure mo sa harap din, lalo na kung titilt backward mo pa yung ulo, doon siya dudugo sa lalamunan nyo, papasok lang. Hindi din siya hihinto. Lagyan daw ng pressure ang pagpisil sa loob ng 10 hanggang 30 minuto hanggang huminto ang pagdurugo. Maglagay din ng cold compress sa batok o kaya sa ilong. Pero sakaling di pa rin huminto ang pagdurugo, kagad itong dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.